komersyal, para kanino ka gumigising? Diba? Ano yung rason? Ano yung, sabi nga sa pag-aaral, sa medicine, yung mga tao na meron silang sense of purpose, alam nila yung rason nila, bakit sila nabubuhay, sila yung mas madaling bumalik kahit sa malulak ang karamdaman. So tayo bilang Kristiyano, dapat malinaw sa atin yung ating why. Ayan. So, kilala niyo po ba itong lolo ko? Sabi ko, ito po si Mahatma Gandhi, isa great political leader, no? Sa India. Ayan, siya po ang peace advocate. No? Siya po yung nagsulong ng mapayapang paraan ng pagbabago, parang EDSA. Dati po ang India ay nasa ilalim ng British, tama? Yan. So, dahil nag-ano siya ng non-violent, ano ba yun? Non-violent resistance. Non-violent resistance. So, nakalaya sila sa British rule. So, kaya nga, posible, no? Walang violence. So, ayan po, yan yung contribution niya sa modern society. So, sabi niya, the best way to find yourself is to use yourself in the service of others. Ayan po. So, mamaya babalikan natin siya. Ayan. So, now let's turn our Bibles to Mark 10:42-45. Ayan. Pag ready na kayo, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready na po? Nandun na tayo? 1, 2, 3. Pakibasa po. Do you need more time? Unplug po tayo, di ba? Unplug pa rin po, wala pang bagong candle. Diba, nag-aabang na kami babasahin sa screen. Hindi po tayo magbabasa sa screen, magbabasa po tayo from our Bible. Ready na? Ready na? Sige, mga pastor ng tahanan, paunahan natin. 1, 2, 3. Di ba nagaan mo sa... Yung Tagalog na English siya. Sige, 1, 2, 3. Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not came to serve, but to serve, and give His life as a ransom for many. Ayan. So, malinaw naman po yung nakasulat sa salita ng Diyos, ano po, tungkol sa pag-serve, no? So, ano natutunan po natin sa Mark 10, verse 42-45? So, makikita natin dito, no, ano ba ang kultura sa kaharian versus sa nararanasan natin ngayon dito sa kasalukuyan, ano? Sabi dito, earthly leaders lord it over others, but among Jesus' followers, whoever wants to be great must be a servant. So, well, ang nakakalungkot na realidad, no, sinasabi na supposedly ang Pilipinas ay nakakaangat sa ating mga neighbors dito sa Asia kasi tayo yung only Christian nation, no? Predominantly Christian nation dito sa ating lugar. And as of yung last survey na medyo matagal na, 2010, pero hindi ko alam, wala ba ako naka-updated. We are the 5th, no, na largest Christian population in the world. Actually, 4th tayo sa mga bansa na aktibong pagpadala ng mga missionaries sa ibang bansa. Nauna ang America, Korea, I forgot other one, basta pang-apat ang Pilipinas. So maganda sana, it's a good thing, no, na ang ating bayan ay nakakakilala sa Panginoon.
gawa ng sinasabi na tayo ay majority ng mga Pilipino ay sinasabi mga Kristiyano. Pero ang nakakalungkod na realidad, pag makikita natin ang prevailing culture, nakikita natin ang pamamahala sa ating gobyerno, nakakahiyaman aminin ay hindi nakikita ang pamumuhay na bilang isang Kristiyano. Ang aming mga karating bansa, kapag mayroong decolting, alam mo yan, alingas-ngas ng mga katiwalian, no? Very popular ng Japan, no? Talaga naman, mag-resign, no? Si Religion Prime Minister, you know, pero dito sa Pilipinas, parang hanggat kaya na manatili sa kapangyarihan, talagang kapit tuho ang ating mga namumuno. Yung seat dapat yung leadership. Sa kaharian ng Panginoon, ang mga leader, sana ang una nagsisilbi sa mga, sa iba, no? Sa publiko, lalo na yung ating mga government officials. Itinalaga sila para bantayan yung welfare, ang kapakanan ng mga maliliit. Sila ang magtatapos sa naaapi, tumulong sa mga nagugutom. Pero dito, sa personal observation ko, hindi na tayo pumunta na sa mataas. Alam niyo na yung nangyayari, hindi na natin pag-usapan yung mga bilyon-bilyon na yan. Pero, yung sa community nyo, ilan dito ang nagtatrabaho sa barangay? Paano kayo nagkakamit ng impact sa community? Alam mo yung simpleng food stop, bago tuwing Christmas, diba, nagbibigayan sila. Ano ba naman yung ilang kilo, sabi mo isang kilo bigas, swerte ka na kung 5 kilo, ilang delata. Pero yun, napakaliit na bagay yun, ha? Ano sabi? Ang mandato, sabi, magbibigay ng mga staff for family. Tama? Ano ginagawa ng mga taga-barangay? Ha? Alam na alam nyo, di ba? Nihingi, ano ba naman ilang kilong bigas, para yung integridad mo, yung dignidad mo. Yung kapitbahay mo, alam mo nagugutom, parehas kayo. Medyo magkakaroon na yata ako yung PMS, big emotional. Alam mo parehas kayo, nagugutom yung neighbor ko. Pero ganun yung staff ko, kung lahat para sa'yo. Wala akong pakialam. Kapit-bahay ko nagugutom, di ba? Yung ba yung essential ng pagiging Kristiyano? Pero yung heartbreaking talaga kasi wala tayong karapatan manita sa mga nasa taas. Kasi kung kaya tayo sa maliit na bagay, hindi natin kaya maging grateful. Yung mga taong nakakasalamuha mo araw-araw, kaya mong lamangan. Anyway, alam niyo na yung pag-usapan masyado. Alam niyo na yung nangyayari, and I'm praying na mabuksan yung puso at isip natin na kahit sa maliit na bagay, hindi na kailangan maging presidente ng Pilipinas to make a difference in your community. That's the bottom line. You know, if you work at the barangay, if you're a street sweeper, you do your job. Binibigyan kayo ng allowance. Walisin nyo naman yung mga kalat na kung may nakita ko yung pasok ko, hindi ko pinaantay ng buhara pa, di ba? Sistero. Total may allowance naman kayo for cleaning. Hindi yung kubra ka lang, tapos uuwi ka na. Di ba? Maliit na bagay. Let's show our faithfulness. That will make a big difference. Kasi kayo rin naman yung mga permission pag binahayan yung neighborhood nyo. Tama po ba? You know, yung mga estudyante ka, pauwi kayo, bumili kayo ng soft drinks, naka-plastic, kumain kayo ng candy, kumain kayo ng chichirya. Diba? Tatapon nyo na lang sa kalsada.
Next is whoever wants to be first must be a slave of all. So dito kasi, ewan kung saan natin nakuha ng mga Pilipino. Marahil, yung iba, sinisisi yung mga Kastila sa pagpunta nila na yung feeling mo pag mataas, no, na mababa ang tingin sa mga taong nagsisilbi. No, ang sabi, ewan mo, habi yung Father, gusto sabihin na, if serving is beyond, serving is below you, then leadership is beyond you. No? Kung ikaw ay mababaatingin mo sa mga taong nagsisindi na nililingkod, na hindi ka karapat-dapat na maging isang leader. No? Kasi lalo-lalo na sa kaharian, importante yung maging servant leader. Kasi ultimately, si Jesus naman yung ating example, di ba? And alam naman natin, kahit maisilang yung time na spend niya rito sa earth, talaga naman na wala siya ginawa kundi, di ba, mangaral, magturo, magpagaling. No, wala siya ginawa kundi magsilbi. Di ba? So, yeah, Jesus came not to be served, but to serve others. No? Na ang ating Panginoong Jesus, actually, kahit dito lang, pwede na matapos yung message. No? Pumunta siya dito para magsilbi. Yun yung purpose, no? And ultimately, to give His life. Maghirap, magsilbihan tayo, lakaran na nilalakaran natin. Wala tayong rason, no, na hindi sumunod sa Kanya. Kasi siya mismo, kinugad niya yung kanyang divinity, nagpakumbaba siya, pinagsilbihan tayo bilang isa sa atin. Yung comfort, nandun ka na nandun ka sa trono mo Parang hindi naman tayo kailangan diba? The Father, the Son, and the Holy Spirit, they are community. They are complete. No? And really, there's no need for Him to come down and suffer for us. But He did anyway. For you and for me. So, He came to serve. Kaya nga, diba, ayaw niya yung mga galit sa mga pansayo kasi sila yung mga leader na mapagmataas, sila yung gusto na may tagabinditambang, sila yung mga leader na gusto na pinagsisilbihan. You know? Kaya ako natutuwa ako sa ating natin, Pastor Leo, kasi actually, nakita ko sa kanya yung servant's heart na yun. Na kaya ako napunta sa Lungkong at nananatili naman ngayon kasi alam niyo naman yung background ko from a dysfunctional family. So, sa kanya ko naranasan yung mapagsilbihan na hindi ko naranasan sa mga magulang ko dahil kinder pa lang katiwalay na sila. So, the way he served, na kahit pa-realize kami pagod sa maghapon, sige kahit sa ampayan, dadalhin niya, kaya kahit na kami, kung sino man yung mga kailangan ng service, kung sino may nangangailangan, bubunot. So, yan, gusto yung asawa ko, siya din yung si Kim, pwede nakahapon. So, sa kanya ko nakita yung hindi siya tumitingin. Ako kasi medyo sobrang introvert ko, na tipo, hindi mo ako mausapin. Hirap ako makatuloy, hindi ako makatuloy sa sir. So, sa asawa ko natutunan kung makisala ko pa sa iba, alam mo yun, na lagi siyang sensitive sa isang grupo, sino ay sino lahat, sino hindi ko makain, natabihan ko, social ko. So, sinong walang mamasahe, sinong family dyan ng walang ulam. Pero minsan nasa ulahan naman Minsan huling yung bilya sa bulsa niya, pag may lumapit, hindi lumakatay, iaabot pa.
Kaso ang problema, susunod magkakalapitin natin. Kung masaya, binigay ko, sige, pera mo kayo ganito. And anyway, that's for another, next one. So, ayan. So, sa John 13, I think nasa naman yan, hindi na natin mabasahin lahat. Pero most of you are familiar with this story, no? In John 13, Jesus watches his disciples. So, ito yung isa sa concrete example na pinakita sa atin ang Panginoong Jesus, ang halimbawa ng pagiging isa, what it means to be a servant leader, no? So, habang naghahapunan sila, correct yung siya para yeah, so it's before the Passover festival, right? So, they were having dinner. So, habang sila ay naghahapunan, so, at this time, ano na daw, sabi sa Bible, nabulungan na daw. Nabulungan na si Judas, siya'y nakumbinsi na ni Talim na ipagkanulo si Jesus. So, alam na ni Jesus yung mangyayari. Nag-prepare na. At alam na niya na inalaw ito ni God the Father. So, habang kumakain siya ay kumayo, dinagalan ka ng outer garment, and then he tied a towel around his waist. So, picture that I've never seen sa modern life. Sa balat mga nilay ng pagkali ng tuwala sa well, tapos, he began to watch the disciples. So, imagine nyo na, siyempre ba, hindi siya nung araw, mga nakasandalas, naglalakad pa sa ilago. So, imagine nyo na kung ano kalapin yung paa ng mga disciples. So, kung ano yung gesture na, it is a humbling experience, right? Pag ako nagpapamahal,